Good morning guys, it's 6:55 a.m. Bumaba lang ako para mag-CR pero aakyat din ulit ako para makapahinga pa ng konti. Hindi na ako nakapag-vlog ulit kahapon maghapon. Hindi ko na kayo na-update sa mga ganap sa maghapon. Ang sakit kasi ng ulo ko guys. Hindi ko alam kung sa init o dahil sa amoy nung panglinis ng CR. Pero tingin ko sa init, kaya umakyat na rin kami ng kwarto ng mga bata. And nag-aircon na lang muna kami doon. Hindi na rin ako nag-walking, nagpahinga na rin muna ako. Ito yung mga nilaban ko kahapon. Tinulungan ako ng kambal na magsampay lahat niyan. Sila katulong ko na magsampay. Nabanggit ko nga rin sa inyo na nagbabad ako ng CR. Sila kambal na rin yung nagdinis ng CR. Kaya naman kahapon, mas nakapahinga rin ako dahil yung dalawa tumutulong sa akin sobra dito sa gawaing bahay. Sila na yung gumawa nung paglinis ng CR na dapat ako ang gagawa. Itong table ni Kyle, saan namakmak yung kalat. Nag-volleyball yan kahapon, kaya lahat ng ginamit niya nandito. Ipapaayos ko na lang yan sa kanya mamaya. Ayan guys ang bahay, pero mamaya na ako magliligpit. Akyat muna ulit ako, papahinga pa ng konti. And then mamaya alis din kami. Dahil ngayon namin celebrate yung birthday ni Kyle. Balik muna ako sa taas guys. I'll see you all later. It's 7:24 a.m. na guys. Hindi na ako umakyat. Inayos ko muna to, then saka ako aakyat. Mamaya kasi kapag gising na silang lahat, mas hindi na ako makapag-vlog nun. Ayoko nang pa-vlog kasi pag nandito sila. So okay na din yung malinis na yung bahay pagbaba nila. Dahil I'm sure mamaya magulo talaga dito. Dahil andito kaming lahat, plus mamaya alis kami. Kanya-kanyang kilusan na naman, hindi makapagligpit na masyado. Kaya mas okay na din na magligpit na ako ng bahay ngayon. Kapag nandito kasi lahat sa bahay guys, mas magulo na yung bahay. Kung nasan sila, ayun, magulo na yung area. Natanggal ko na yung mga laundry, pati yung laundry rack. Pero inakyat ko pa lang yung mga uniform sa mga kwarto nila, nilagay ko sa mga closet. Then yung kailangang i-fold, dinala ko sa bedroom namin. Doon ako magpo-fold para naka-aircon, para malamig guys. Naayos ko na rin yung mga dry dishes dito, nabalik ko na rin sa mga pwesto-pwesto nila. Malinis na naman na yung mga counter, kaya hindi ko kailangan magpunas. And wala naman din na iwang hugasin. Kaya walang dapat hugasan, hindi naman ako nag-prep ng baon ngayong umaga. Yung paglagay lang talaga ng mga dry dishes sa pwesto nila, yun lang yung tanging ginawa ko dito sa kitchen. So ayun na guys, ito sa baba. Malaman di ko nang papakita sa inyo yung mga rooms. Hindi rin siguro ako magluluto today dahil baka lunchtime pa lang. Kakain na rin kami sa labas. Kailangan namin umalis ng maaga kung gusto ni Kayla makapaglaro ng matagal-tagal sa game park. Yun lang naman yung wish niya ngayon. Makapag-game park, mas matagal yung games, kumain sa labas, and dapat may McDo yun paggabi. Kasama sa wishlist niya yun. Pag uwi namin, magmamakdo kami bago umuwi ng bahay. At kailangan isang BFF fries. Kanya lang daw yun. At syempre, may chicken nuggets din. Di ba? Ang cute ng mga wish niya. Sana makapanood din kami ng Para Musical Show kasi last day na yun today. Akyat na ako guys and I'll see you all later. Woo! Yeah! Yeah! This is the birthday song? Yan ba yan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Day to you. Nung kayo sa harap, kay birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Birthday to you. Wish blow. Thank you, Peppa. Peppa Pig. Peppa, stop. Paggawa mo ngayon sa kanya yung pretro, malayo na. Good morning guys, it's 5:30 a.m. Monday na naman guys, simula na naman ang panibagong week.
Simula na naman ang isang linggong gawaan ng baon ng mga bata at nila daddy. Ito ang itsura ng kitchen guys. Wala naman masyadong nakakalat. And konti lang yung dishes sa sink. Nag-pizza lang kami kahapon. Dahil birthday nga ni Gail kahapon, 14th birthday na niya. May tira pa kami isang box sa pizza. So, yan ang babaon nila pang merienda for school. Pero gagawa ako ng pang lunch nila. Nag-uumapaw na yung laundry ko guys. And Monday is laundry day. Hindi naman ganun kagulo ang bahay. Pero may mga kung ano nakakalat pa rin here and there na dapat ilagay sa mga pwesto nila. So, ayan guys, mag-prep na muna ako ng baon nila. I'll see you all later. Tapos na ako maglinis ito sa baba guys, ito sa sala at sa kitchen. Tapos na ako mag-sort ng laundry and nakasalang na rin yung first load ko ng laundry. Yung naririnig yung ingay sa background, yung washing machine ko yun. 2 loads ng laundry ang isasalang ko lang today. Yun lang din kasi magkakasya na lang sa sampayan ko. Dahil madami-dami yung clothes ngayon, bala ko sanang laban nga sana pati yung towel pero hindi nakakasya sa sampayan for today. Kaya tomorrow na lang yung iba pang laundry. Maayos rin dito sa kusina pero may mga dishes pa na nasa drying rack kasi mga bagong hugas ko lang din yan ngayon. Napunasan ko na rin yung oven, napunasan ko na rin yung mga counter, pati yung dining table. Ready na ulit yung kitchen para naman sa panibagong bakbakan mamaya pa magdiluto naman ng dinner. Simpleng dinner lang muna ang gagawin ko. Creamy pesto lang muna today. Dahil malapit na yung period ko guys, kaya yung pakiramdam ko medyo hindi na naman okay. Today or bukas, baka kasi dumating na siya kaya ganito na yung pakiramdam ko. Ganito talaga ako pag malapit na magkaroon. Nahihilo and parang hindi talaga okay yung pakiramdam. Yesterday nga pala, birthday ni Kyle, pero mismong celebration namin nung March 15. Ang wish niya is makasama si Sep-Sep, yung pinsan niya, na mag-game park. Tapos yun nga, yung pyro musical show. Kaya yun yung ginawa namin sa MOA. Sobrang enjoy naman siya, tsaka talagang paguran silang dalawa nung araw na yun. Yun lang talaga hiling niya, mag-game park, manood ng pyro, and then paggabi, pag-uwi namin, magmamakdo siya. And then, nung actual date naman, nung birthday niya, naghanda lang kami ng konti, ng pangmerienda. And ayan nga, may tira pa kaming pizza ngayon. Tapos na rin ako maglinis guys sa taas, pero hindi ko napapakita sa inyo. Next time na lang. At baka nasasawa na kayong makita din yun. Pero next time, papakita ko sa inyo. Magpo-fold din ako mamaya pagkaupo ko habang hinihintay matapos yung laundry. Ito yung mga dapat kong fold, yung mga nakasipit naman na sinampay ko. Ayan na guys ang bahay. Uupo muna ako, magpapahinga na muna habang hinihintay kong matapos yung laundry. Konti nga, pahinga muna. See you later guys. It's 4 PM na guys, pero kayo na pa akong 1:30 natapos maglaba. And nag-edit naman ako ng vlog after kong makapagsampay nitong laundry ko. Nakatapos naman ako mag-edit, pero kailangan ko siyang i-check one more time bago ko siya i-upload. And magpapahinga na muna ako after ko siyang ma-check ulit. Dahil ang sakit ng ulo ko, uminom na nga ako ng gamot. Hindi muna ako mag-walking today, bukas na lang. Usually naman talaga pag Monday hindi ako nag-walking, Tuesday ako nag-walking. Nagluluto na ako ng dinner guys. Creamy pesto yung niluluto ko. And andyan na yung noodles ko nakasalang na. And nagsosating na ako ng tuna. Nakapag stir fry na rin ako nitong shrimp. Kasi ito pa yung mga ibang gagamitin ko. Ito yung pesto na ginagamit ko. Dahil nadagdagan ko siya ng 2 cream. Tsaka 2 cups ng pasta water. Lalagyan ko rin siya ng onion powder, garlic powder, tsaka ng parmesan. Yan yung mga ginagamit ko guys pag gumagawa ako ng pesto. And ito yung tuna na ginagamit ko. Ito siya mapapakita sa inyo ng details. Ang sama ng pakaramdam ko guys ay ang sakit ng ulo ko. Dahil may mens na ako. First day ng mens ko. Pero kailangan ko pa rin magluto. So guys, asikasuin ko may niluluto ko dahil tumatasik na sobra yung noodles. Luto na yung dinner guys. Sinisimmer ko na lang ng konti itong pesto sauce. Pero patapos na rin yan. 2 minutes na lang and okay na siya. And yung noodles, luto na rin. Hindi ko na siya papakita sa inyo naka-plate guys. Bukas na lang pag nasa baon na lang nila. Kain po tayo. Good morning guys. It's 5:50 na halos. Grabe, sobrang antok talaga today. 2 beses nawalan ng kuryente.
Isa around 11, and then isa 4. Tapos mahaba-haba din, mga more than 30 minutes yung walang kuryente. Tapos kailangan ko pang bumaba dahil naka-on yung dishwasher, guys. Kailangan ko i-check kung nagtuloy after mawalan ng kuryente. In fairness naman, nagtuloy pa rin yung dishwasher after nung magka-kuryente na. Ang tagal din nawala ng kuryente. Yun na nga, mga more than 30 minutes din siya. And twice pa. So, ang aircon, 2 beses namatay bukas. Twice ako nag-snooze ng alarm dahil talagang grabe, ang hirap bumangon. Hindi ko kayang bumangon kahit ramdam ko yung ihi pa ako. Hinisnooze ko pa rin yung alarm ko. Pero kailangan nang bumangon ngayon dahil kailangan ko pang mag-prep ng baon nila. Ayan na guys, ang bahay. Kilos na muna ako. Hopefully mamaya makabawi ng tulog. And itong laundry ang gusto kong unang maalis dahil ang sikip ng bahay. At kapag may laundry dito, talagang ang gulo-gulong tignan. And here's our baon for today, guys. Creamy pesto. Ito rin yung dinner namin kagabi, guys. Lagi naman ganun. Kapag nagluto ako ng dinner, nadamihan ko na siya para umaabot siya sa next day na baon. In that way, mas less din yung pagod sa pagpe-prepare ng baon nila. Tsaka less hassle pag umaga. Mas hindi haggard yung umaga ko dahil may nakaprepare na baon. Kailangan ko na lang siyang i-heat up. Tinap ko pa tong creamy pesto ng more parmesan cheese, tapos ng dried parsley, and also yung stir-fried na shrimp. Happy Tuesday, guys! Tapos na akong mag-fold ng laundry. After magligpit ito sa baba, nag-fold na rin ako ng laundry agad. Yun talaga ang gusto ko rin unang matapos, yung mawala yung nakasampay na laundry and ma-fold na rin kaagad. And of course, ibalik din sa mga closet na yan. Sobrang antok yung pakiramdam ko, guys, pero gusto kong matapos munang ma-fold yung laundry bago ako magpahinga para mas less sa iisipin. Pero mamaya ko na siya iaakyat ko yan, tapos sabay mag-aayos na rin ako ng mga bedroom. And yes, you heard it right, hindi pa ako nakapagligpit ng mga bedroom, guys. Bago yun, di ba? Hindi ko pa ginagawa yung mga bedrooms. And hindi ko rin siya gagawin agad. Magpapahinga muna ako bago ako umakyat para magligpit naman doon sa mga bedrooms. Ramdam ko talaga na inaantok ako and pagod yung pakiramdam ko. Mabilis lang naman gawin yung mga bedrooms pero tingin ko mamaya ako nagagawin talaga yun. Makapaghihintay naman yung pag-aayos ng bedroom, guys. Pero yung katawan ko kailangan niyang mag-rest. Maayos rin dito sa kusina, guys. Pero yung dishwasher, hindi ko pa siya na-unload. Kaya hindi pa nababalik yung mga pinggan namin dito, mga hinugasan sa dishwasher. Nagpunas-punas na rin ako dito. Winipe ko tong oven kasi ito naman yung laging nagkakaroon ng mga splatter. Nagpunas din ako ng mga counter and syempre yung dining table. Wala nang hugasin, nahugasan ko naman na yung mga dapat pang hugasan and yung mga dapat ibalik sa pwesto na ibalik ko na din. Yung cream dory nga lang nakato dito sa sink dahil nakalimutan ko siyang ilipat ng ref kagabi, guys, kaya nandyan siya ngayon sa sink. Plano ko kasing magluto ng maaga. Yun ang plano ko. Pero sana nga magawa kong makapagluto ng mas maaga. Depende rin yan kung makapagpahinga rin ako kaagad. Para after naman nun, makapagluto na din. So ayan na, guys, ito sa baba. And mamaya ko na lang kayo ililibot sa taas naman sa mga bedrooms. Magpapahinga muna ako. Magre-recharge muna ako para mamaya may energy ulit para harapin iba pang mga gawaing bahay. Upo na muna ako, guys, and I'll see you all later. Mag-12 noon na rin, guys, and walang nangyaring tulog, idlip. Pero may nangyari namang pahinga. And hindi ako makatulog, gumawa na lang ako ng Graham bars. Ubus na kasi yung stock namin ito and yung mga bata naghahanap talaga ng ice cream. And masarap naman talagang mag-ice cream ngayong sobrang init. Salted caramel yung ginawa kong flavor at saka yung chocolate chip cookies, yung cookie dough naman din na flavor. Yung may chocolate chip cookies, yung cookie dough, yun ang favorite ng mga bata. And then ito namang salted caramel. Sobrang gusto namin yung salted caramel ice cream na kami bumibili. So tinry kong gumawa ngayon. Hopefully maging okay to. Magustuhan din namin. I-chill ko na to, guys. And bukas pa to pwedeng kainin. Bukas ng gabi. Para mas maganda na yung tigas niya.
Nakakatakam tignan tong salted caramel. Sobrang excited ako dito kung masarap siya. So, paano talagang diet ko, no? Pero pag tumitigam ako, mga isang square lang. Pero depende. Ngayon kasi craving talaga ako. Alam niyo naman tayong mga babae, kapag meron, pag malapit na magkaroon, ay, grabe talaga ang cravings. Patapos na akong mag-fry ng fish fillet, guys. Ito na yung last batch na kailangan kong i-fry. Then, after naman yan, magsistir fry na ako ng broccoli. Yan, nakaready na yung ginger ko dito, tsaka garlic. And then, may mushroom din ako. Ito naman yung para sa sauce. Pero kulang pa yan ng water. Tagang ko pa yan ng water. Iniwalay ko kasi na stir fry yung broccoli bago ko siya sinasama pa eh. Hindi ko na pinakita sa inyo, guys, kung paano gawin to kasi napata nga to last vlog. Luto man na ulit ako, guys, and balikan ko kayo later. Ibang fish maliit kasi parang naputol-putol siguro nila kambal habang nilalagyan nila ng cornstarch kanina. Luto na ang dinner, guys. Fish fillet with broccoli. Pwede ko pa siya pinagsasama-sama mamaya na para mas crunchy yung fish. Ito yung sauce. And then yung broccoli na in-stir fry ko. And then yung cream dory na fish fillet. Hinihintay na lang namin si Daddy and mag-dinner na rin kami. Let's eat, guys! Good morning, guys. It's 8:20 a.m. Ang late na bago ito. Today is Wednesday pero walang pasok yung mga bata. Asynchronous lang sila. May accreditation yung sa school nila. Kaya online class lang sila ngayon. Asynchronous class lang sila ngayon. Mga 7:30 ako nagising para asikasuhin si Daddy. Yung baon niya, yung damit na susuotin niya. And talagang sumasama na pakiramdam ko, guys. Ngayon, ang sakit na ng lalamunan ko. Actually, mga 5 a.m. bumaba ako para mag-init ng water, uminom ng mainit na water. Guilty rin ako. Tingin ko uminom ako ng madaming malamig na tubig ngayon. Kaya ito, masakit niya yung lalamunan ko. Ang init kasi sobra. Nakaka-tempt uminom ng malamig na tubig. Hindi ako uminom ng malamig na tubig, guys. Normal na water lang iniinom ko. Yung galing sa dispenser, yung dispenser namin, hindi naman naka-on. Hindi ko alam kung nahawa ko kay Daddy kasi masakit na lalamunan ni Daddy eh. Or talagang sa pag-inom ko ng malamig na tubig do. Pero kaninang madaling araw, sobrang nahirapan ako matulog kasi ang sakit-sakit ng lalamunan ko. Nakatulong naman yung hot water. After ko minom ng hot water, mas guminhawa pakiramdam ko. And nakatulog ulit ako, nakabalik ako sa tulog dahil talagang kulang yung tulog ko. Ang sama ng tulog ko, ubo ko ng ubo. And parang yun na nga, may lump sa throat ko na parang hirap huminga. Kaya bumangon ako nun para mag-init ng tubig. Ayan, guys, ang bahay. Wala na masyadong dapat ayusin sa sala. Sa kusina lang. Yung mga dishes lang na kailangan ipit sa pwesto nila, yun lang yung kailangan kong gawin talaga. Tapos si parang Sister White din, magluto ng maaga. Kasi mag-lasagna roll-ups ako, kailangan maaga akong magluto. Saka 2 days na akong walang walking, guys. Masama nga kasi ang aking pakiramdam dahil sa period. Pero sana mamaya, I don't know, kung makapag-walking ako, ayoko rin pilitin. Ligpit na muna ako and I'll see you all later. Tapos na akong mag-ayos ito sa kitchen, guys. Yung mga dry dishes lang naman yung kailangan kong ibalik sa pwesto nila. Plus, kailangan ko lang magpunas ng counter. And hinugasan ko lang yung isang basong ginamit ni Daddy. Ginawan ko siya ng beroka kanina bago pumasok. Yung mga dishes kanina dito, nabalik ko na sa mga pwesto nila. Kaya mas maayos nang tingnan ulit dito. Napunasan ko na rin tong oven. Wala na mga tasik na mga mantika. Wala na smudges. Malinis na ulit ang mga counter. Pwede na ulit magluto mamaya. Chicken lasagna roll-ups yung lulutuin ko. And medyo matrabaho siya. Kaya kailangan mag-aga ako magsimulang magluto. Para maaga pa lang din, nakaprep na yung dinner namin tsaka baon nila for tomorrow. And then yung lunch naman namin, yung
fish fillet with broccoli. Yung tira kagabi, pang lunch talaga yun. Kaya talagang madami niluluto ko para may pang lunch na the next day. Para sa akin kasi mas okay yung mag-prep ka ng big batch ng food. Para sa amin lang naman yun kasi okay lang sa amin na mag-init ng food guys. Ewan ko lang kasi sa iba, yung iba kasi ayaw ng iniinit na food. Ang hirap kasi na yung umaga, luto, tanghali, luto, gabi, luto. Nakakapagod yun guys. Picky eater yung mga anak ko, lalo na sila kambal. Pero pag gusto nila yung food, kahit ilang beses mong ihain yan, okay lang sa kanila yun. Kaya kung anong dinner namin, yun din ang lunch nila the next day. Lunch namin lahat the next day. In that way, mas hindi nakakapagod na luto ng luto sa kusina. Meron na kaagad naka-ready food. 2 meals na kaagad yung nagagawa ko. Again, it's not for everyone. Pero sa amin, nag-work yung ganon. Actually, mga bata nga, pag gustong-gusto nila yung food, nire-request pa nga nila ulit na yun agad ang lutuin. Ganon sila. Hindi sila nananawa na same food ang kakainin nila ng sunod-sunod. Kaya nakakatuwa rin naman na once na makuha mo yung gusto nilang food, madali na naman silang paglutuan. Upo na muna ako guys kasi talagang hindi okay pakiramdam ko. Nahihilo-hilo pa rin ako. Mukhang kailangan ko talaga ng pahinga. Kung di, baka matuloy itong sakit na to. Mamaya na ulit guys. I'll see you all later.
Galing na na.
That's nice.